Ang sarap na sanang mag-swimming, ano? Kaso yung paglilinis talaga ang pinakamahirap gawin. Ito yung kabuoang video na paglilinis ko magmula noong April 21 hanggang ngayong April 30th. First time kong susubukan itong paggamit ng fountain pump. Last year, gumawa din ako ng video at may mga nag-suggest na gumamit nga tayo ng pump para sa tubig. So, titingnan natin kung mas mabilis ba talaga to. Sana talaga gumana to kasing itong pump na to matagal lang hindi ginagamit. May mga nakita tayong bubble at tiningnan natin ito ay gumagana na. After mga 15 hours na pagde-drain, ito na yung itsura niya. May natitira pa ang kaunting tubig na lang. Medyo mahirap talaga maglinis ng ganitong klase ng pool kasi napakalaki. Tinanggal ko muna yung mga dahon-dahon na nakikita natin dito kasi babarayan doon sa may pump. At syempre, ito yung pinakamabilis na paraan para maglinis ng portable pool. Ginamitan natin siya ng power wash. Yung ganitong klase ng power wash, hindi to masyadong malakas kasi maliit lang ito compare doon sa talagang mas malaking mga ganito. Nalinisan ko na yung mga gilid. Last time may nagtatanong nasaan daw ba yung drainage niya. Andito, medyo mataas. Kaya hindi lahat nadidrain. Konting-konti na lang yung tubig na natitira pero kailangan tanggalin din natin lahat yan. Para talagang fresh na fresh yung mailalagay nating tubig. Pero kapag ganito nakakonti, kailangan mano-mano na kasi hindi na kaya ng pump. Pero sa totoo lang, sobrang laking tulong talaga ng pump na yan. Nung halfway na ang tubig, may nakita tayong butas. Dito muna makikita yung mga problema. Kapag dumadaloy na yung tubig dito sa mga pipes. Eto medyo matagal ko nang nakita to kasi napaka-obvious naman na talagang sira na. Tapos yung sa kabilang side ganun din, eto may konting na din sira na. Pero kapag ganyan kailangan mo talaga siyang palitan. Mabuti na lang last year nakabili ko ng ganito at dalawa yung binigay sa akin. So kahit papano hindi na tayo bumili ng pipes. Pinalitan din natin yung nandito kasi nasirit talaga siya ng malakas. Etong mga pipes madali lang tong palitan. At kailangan lang mahigpit yung pagkakaano mo pero wag masyadong mahigpit kasi masisira yung pipes. So kailangan saktong-sakto lang. Hindi ko sure kung bakit madaling masira itong mga pipes na ganito. Siguro dahil nabibilad sa araw tapos may chlorine nga din yung tubig. Kaya siguro parang rumurupok. Sa loob ng isang taon nagagamit namin to siguro nga mga 4 months lang. Medyo madami-dami na yung tubig na nailagay natin at ito na yung itsura niya. Habang pinapataas natin yung tubig, nanghingi muna tayo ng libreng mulch. Naisip ko na ilagay ito sa gilid ng pool para hindi na doon tubuan ng damo. Mahirap din kasing magkat ng damo sa paligid ng pool. Pauwi na tayo nito at nung nakauwi na tayo, nakita ko naman may another sira na naman tayong nakita. Yung skimmer as in may crack siya, hindi ko alam kung bakit. Since marami na tayong tubig, nilagyan ko muna ito ng tape. Habang naghihintay dito sa in-order ko sa Amazon. 2 days pa bago dumating yung in-order ko sa Amazon kaya inilagay na muna nating tong mulch habang naghihintay. O diba mas maayos na tingnan? After 2 days dumating na etong iniintay natin na skimmer. Tinanggal na natin tong isa. Tapos kailangan nating ilagay yung bago. Etong skimmer na to medyo mahirap lang talaga siyang ilagay. Kasi wala kang puwersa. Pero kung nasa loob ka siguro mas okay kaso ayoko mabasa. Medyo malamig pa rin ang tubig kasi spring pa lang ngayon. Ikinabit na natin itong mga pipes. After mga few hours naisip ko na i-backwash na siya para matanggal yung dumi ng filter bago natin gamitin. Papaandar rin natin to na mga 3 minutes lang. Ito na yung ika-8 days na hindi pa natin nalalagyan ng chemical at tingnan nyo sobrang dumi na ulit. Excited pa naman akong paandarin ito tapos may nakita na naman tayong leak. Yung leak ay nanggagaling dito sa pipes again, dito sa mismong filter.
Hindi ko pa naman alam kung anong tawag dito. Nilagyan ko muna ng tape para kahit papaano ay mapaandar na natin to. Kasi nag-uumpisa na talaga siyang maging green. Sabi ko sa sarili ko, pagaganahin ko na to. Kasi ayoko mag-antay na talagang maging green pa bago pa ma-filter. So kahit na may tulo siya ng kaunti, pinagana ko na ang filter. Hindi naman agad-agad mauubos yung tubig kapag ganyan ang tulo. So every few hours, dadagdagan ko siya para ma-maintain natin yung taas ng tubig. Nilagyan na rin natin ito ng tablet. Ito yung ginagamit ko, 5-in-1. Ito yung the best na 5-in-1 tablet na nagamit ko. Kasi simula nang ginamit ko to, napakaganda talaga. Unang-una, hindi mo na kailangan sukatin kung ilan yung ilalagay mo. At syempre, ibabacuum na rin natin yung pinaka sahig niya para matanggal talaga lahat ng mga dumi. Ngayon ang pang-10 araw simula nung naglinis ako ng pool. Kanina lang natanggap ko na itong replacement na pipes na binili ko sa Amazon. Ang tawag pala dito ay valve. Mabuti na lang 2 days shipping nandito na agad. Hay sana Lord, ito na yung pinakalas na aayusin ko. Napatalon talaga ako sa sobrang saya kasi sa wakas tapos na. 2 days ko nang pinipilter yung pool at ito na yung itsura ng kulay ng tubig. Nawala na talaga yung mga green. Medyo lumilinaw na siya. Habang inaantay natin maging malinaw yung pool, nilagyan ko na rin itong mulch dito. Siguro mga 2 to 3 days pa, okay na tong pool na to. Ano sa palagay mo, worth it ba? Magandang umaga, Pilipinas!